the more we praise the Lord Jesus, the more His presence, hallelujah, will be with us. I don't know, hallelujah, your condition today. I don't know what burdens you have today, but I can feel the presence of God. Hallelujah. No power, hallelujah, that can exceed in the power of the Lord Jesus. Hallelujah. The power of the Lord, hallelujah, is more powerful than all the burdens you have, all the worries you have. Hallelujah. When I say God is powerful, He is more powerful than your situation. He is more powerful than your sicknesses. He is more powerful than all your worries. He is a powerful God. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on. Why don't we acknowledge the powerful presence of the Lord today? Hallelujah. Don't let the enemy distort your worship. When you worship God, when you start to see yourself, you are distorted. When you worship God and you see yourself, you see your condition, hallelujah, you are distorted today. Worship is not about the song. This is not about the song. It's not about the music. This is about Him. This is about Jesus. So whether you have music, whether you have all these songs, whether you have songs or not, worship is about God. It's not even about the song. Don't let the enemy distort your mind in terms of worship. Because the devil wants to remove and take you away from the right perspective of worship. Gusto ng demonyo na alisin tayo doon sa sentro na kung saan ay si Jesus Christ. That's why when you worship and you still keep on thinking of your bills, of your sicknesses, of your worries, your burdens, hey, you are distorted. Yan ang gustong-gusto ni Satan. Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Ialis tayo sa sentro ng pagpupuri. But let me tell you today, hallelujah, hindi mananaig ang kaaway, mga kapatid. Because we have the right perspective in worship. We have the right perspective in worship. Nandito tayo hindi para sa ating sarili. Nandito tayo para sa ating Panginoon. We worship God because of who He is. We worship God because He is our God. It's not about your condition. It's not about your problems. It's not about your worries. We are here because of our God. And He's powerful God. Hallelujah. Come on, hallelujah. Lift your voices. Make Jesus as the center of your worship. Let Him be the center of your worship. Siya ang sentro ng ating pagsamba. Siya ang sentro ng ating pagpupuri. Siya ang sentro natin, mga kapatid. Hallelujah. Siya ang sentro ng ating pagpupuri. This is not religion. This is not about Pentecostalism. This is not about religion. This is not about UPC. This is about Jesus. This is about worshiping Jesus.
gusto ng kaaway to distort, to distract, and remove us from the focus, mga kapatid. Again, brethren, worship is not about the song. It's not about the musicians, not about the players of music. Worship is about surrender. And every time you sing a song to the Lord, you surrender your heart. Hallelujah. Alisin mo, kapatid, ang sarili mo sa iyong pagsamba. It's all about you surrendering to Him. That is the true meaning of worship. It's always about surrender. That's why we raise our hand, because we surrender to Him. That's why we kneel down, because we surrender to Him. We bring ourselves into humility because we surrender. It's all about surrender. Are you here to surrender? Are you here to surrender? Are you here to worship? The enemy will try to distort. The enemy will try to twist. The enemy will try its best to distract you. Hallelujah. But the praises for the Lord will invite His presence. The presence of the Lord inhabits in the praises. So the more you praise, you can feel the presence. Hallelujah. The more you worship, hallelujah, the more you surrender, hallelujah, the enemy will run away. Hallelujah. The presence of the Lord inhabits in the praises, in the surrender, hallelujah, of the people of God. Hallelujah. Come on. Kung gusto mong maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos, mag-umpisa kang sumuko sa Diyos. Isuko mo sa Diyos ang lahat. Hallelujah. Leave your worries. Leave your burdens. In Jesus' name, you will be filled with the Holy Ghost. In Jesus' name. In the name of Jesus. That works in the churches. In the book of John, Genesis chapter 3, in the New Living Translation, it says, verse 1, the serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. Then one day He asked the woman, did God really say that you must not eat the fruit of any of the trees in the garden? Verse 2. Of course, we may eat fruit from the trees in the garden. The woman replied. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat it or even touch it. If you do, you will die. Verse 4, you won't die. The serpent replied to the woman, you won't die. That's a liar, mga kapatid. The serpent is a liar. The devil is a liar. Verse 5, God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. The woman was convinced. The woman was convinced. She saw the tree, that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and she ate it too. He ate it.
Brethren, there is the spirit of distortion that works in the people of God. I am sure that you know this, and we need to battle with it. The spirit of distortion has no place in the minds of the believers of Jesus. I would like to preach to you today the spirit of distortion. The Lord bless His words. The Lord removes distortions. The Lord will give clarity. The Lord will give us a sound mind. The Lord will remove doubts. The Lord will not let the distortion or twisting words or twisting interpretation will distract you in your faith. I pray today, the Spirit of God, the authority of the word of the Lord be upon in each and every hearts and minds of people of God. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. The spirit of distortion. You may be seated. The devil is the master of distortion. He's the master of distortion. Twisting what is true until it sounds reasonable, desirable, or harmless. That is the play of the devil. He knows how to distort. Marunong siyang mag-distort ng salita ng Diyos. Marunong siyang mag-twist ng katotohanan na magtunog katanggap-tanggap, tunog desirable, at tunog na parabang wala namang itong maibibigay o maidudulot na masama sa iyo. He makes sin look safe. He makes sin look safe. And the disobedience looks wise. And the holiness looks extreme. That's the play of the devil. Gusto niyang ipakita sa tao, gusto niyang i-twist ang katotohanan na kapag pinag-uusapan ng kabanalan, extreme yan. Pag pinag-uusapan ng simbahan, mahigpit yan. Pag pinag-uusapan ng kabanalan sa loob ng simbahan, mahigpit yan. Pag pinag-uusapan ng kabanalan, istrikto si pastor, istrikto ang simbahan. The devil wants to know or to feed to the people that when we talk about God, when we talk about the Word of God, especially in holiness, gusto ng demonyo na isipin mo na ang katuruan ay extreme. Brethren, from the very beginning, God showed us. God already told us from the book of Genesis that He is a holy God. And He wants separation. He wants sanctification. Sa umpisa pa lang, pagbuklat mo ng unang-unang aklat sa Biblia, pinapakita na ng Biblia na ang Diyos, mga kapatid, ay banal. Ano pa bang iba ang tungkol sa Diyos? Ano pa bang hindi nating alam tungkol sa Diyos? From the very beginning, He told us that He is a holy God. But the devil, here comes the devil, mga kapatid, gusto niyang i-twist, gusto niyang alisin sa isipan natin ang katotohanan. Gusto niyang i-distort ang message ng Biblia. Because even before Adam and Eve reached the truth, the devil already reached their minds. That's the play of the devil. Yan ang kanyang laro. Bago pa bunutin ng mag-asawang yun at kainin yung pinagbabawal na bunga, naabot na ni Satanas yung isipan nila. That's the play of the devil. He wants to distort the minds and the perception of men. Because the devil sometimes doesn't need to fight you head on. He will simply make you see differently.
Hindi ka niya aawayin ng harap-harapan. Hindi niya ipapakita sa iyo ng kasalanan na masama, harap-harapan. Ipapakita niya lang sa iyo na parang may kakaiba. Na parang katanggap-tanggap naman. Na parang okay lang. The devil's fight is corruption. Pastor, hindi nangyayari sa gobyerno natin. Hayaan mo sila doon sa corruption nila. Yung corruption sinasabi ko dito, mga kapatid, yan ang laro ni Satanas. He will corrupt the minds of the believers. Sisirain niya, i-distort niya, ililihis niya ang isipan ng mga mananampalataya. That's why in 2 Corinthians chapter 11 verse 3, in the New Living Translation, it says, "But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent." Tingnan niyo mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, nangangamba ako na ang undivided devotion nyo, yung pagiging matapat nyo sa Panginoon, ay makurap. Alam ni Paul, sa panahon niya, alam ni Paul sa loob ng simbahan, sa Korinto, na ang mga tao ay umpisang ginagapang ng demonyo para ikurap, sirain, i-distort ang isipan ng mananampalataya. Nangangamba ako na ang undivided devotion niya sa Panginoon ay makurap, katulad ng ginawa ng demonyo, dinaya si Eva at Adan doon sa halamanan. Ano? Sinabi ni Apostol Pablo, nangangamba ako na mangyari sa inyo yung nangyari kay Eva doon sa halamanan. So pwede palang mangyari, Pastor? Yes! That's why, brethren, let us always remember that the enemy cannot destroy the truth. That is why he distort the truth. And the enemy cannot make you disbelieve the word. That is why he will make you reinterpret the word. And the devil cannot deny the goodness of God. That is why he makes you doubt the goodness of God. Yan po ang laro ni Satanas. Yan po ang gustong-gusto ni Satanas. Brethren, as I drafted this sermon, God told me by impression, you are about to expose Satan today. The Lord told me by impression, ipahihiya mo si Satanas ngayong araw na ito. Ipakikita mo ang laro ni Satanas ngayong araw na ito. I am not afraid of the devil, mga kapatid. Greater is He that is in me than he that is in the world. We have the Spirit of Christ. We have the Holy Ghost. And I tell you today, Satanas, makikilala ka ng marami ngayong araw na ito, kaya lumayo-layo ka dito sa simbahan ito. Ipahihiya ka ng Diyos ngayong araw na ito, Satanas. The devil have no place in the hearts and in the mind of the believers. Trabaho niya, mag-disrupt. I-distort niya. Ang linaw-linaw ng sinasabi ng salita ng Panginoon, pagdating sa iyo, dinidistort niya. Because distortion begins when clarity becomes curiosity. Kapag yung klarong-klaro, mas maku-curious ka pa. Klarong-klaro na nga. Ang strategiya ni Satanas, mga kapatid, ay hindi para mag-contradict sa Word of God. Hindi niya gagawin yun. Sino bang pwedeng lumaban sa salita ng Diyos? The Word of God is true. Isa yung sinungaling si Satanas. Hindi niya lalabanan ng Word of God. Kasi alam niyang true yan Alam niyang katotohanan yan He cannot fight the truthfulness of the Word. But, listen, he will question it. Yan ang trabaho niya. Tanungin
yung salita ng Diyos. Questionin ang salita ng Diyos. Hindi siya magkukontradict. Kukwestiyonin niya lang yan. Yung absolute, gusto niyang gawing opinion. Pag sinabi ng Diyos, mga kapatid, there is only one God. Sinabi ng salita ng Diyos, anong gagawin niya, mga kapatid? Opinion ni Lord yan. Anong opinion ni Lord? Katotohanan naman yun eh. God is a spirit. Isa lang ang espiritu. Pero ituturo ng marami, mga kapatid, may 3 espiritu. Ano ba na nangyari sa katuruan na yan? Isa lang espiritu. Ang gagawin, mga kapatid, ng demonyo, mga kapatid, hindi para kumontra, kundi questionin. At sabihin na yung absolute ay opinion lamang. Kaya kang patawarin ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga kapatid, if we repent our sins, He is faithful and just to confess. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John chapter 1 verse 9. Sinabi ng katotohanan yun. Tapos sasabihin sa'yo ng demonyo, hindi, dami mong ginawang kasalanan eh. Suki ka na kaya sa Suki ka na kaya sa impyerno? Kaya huwag ka nang umasa, pasimba-simba ka pa eh. Sinabi lang ni Lord yun para pero totoo nun, opinion niya lang yun. Opinion? Ang liwaliwanag, kung magko-confess ka ng iyong kasalanan, matapat siyang patatawarin ka at lilinisin ka sa iyong karumihan, maliwanag na maliwanag, sasabihin ng demonyo, opinion na ni Lord yan. Kaya ikaw, nakikinig sa opinion, hindi nagsisimba. Hindi magpapatuloy. Mayroon pa rin doubt and guilt na nasa puso habang nagsisimba. Yan ang gustong-gusto. Yan ang laro ni Satanas. Because the devil will bring you not to reject the word, but to reconsider the word. Tanong mo sa ibang pastor. Homosexuality as offense to the Lord. Kay pastor lang yan. Tanong mo sa ibang pastor, hindi naman. Tingnan mo yung demonyo, mga kapatid. Pararatangan pang opinion ko lang. Magtanong ka, parang doktor lang. Mag-second opinion tayo sa ibang pastor. Baka doon naman sa New Life ay hindi ganyan ang katuruan. Doon ka na lang magsimba. Baka naman sa CCF, pwede rin. Mga kapatid, kung talagang tuloy na nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga pastor na yan, they will always say that the word of God is true and final. When God said this word, or the word, the powerful word, that is not a mere opinion of God. Let there be light. Let there maybe will have light. Parang may option, para bang may duda pa si Lord kung magkakailaw o hindi. Hindi ganun ang salita ng Diyos. Pag sinabi niyang, kapag ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan at nagbabautismo ka, tatanggap ka ng banal na Espiritu Santo. Pero ang trabaho ni Satanas, tinan mo, nagpabautismo ka, hindi ka pa nakakatanggap ng Holy Spirit. Opinion lang kasi ni Lord yun. Demonyo talaga. Let me tell you, brethren, Paul exposed that there are who pervert the gospel of Jesus Christ. Darating daw ang panahon, sabi ni Apostol Pablo, at sa panahon niya, doon sa Corinto, sa Galacia, mga kapatid, sinabi niya mismo na may mga taong gustong alisin ka sa tunay na pananampalataya at i-twist, i-corrupt ang salita ng Diyos. Galatians chapter 1 verse number 6 in the King James Version says, I marvel that you are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you. May mga iba dyan na tinotrouble ka and would pervert, distract, corrupt, twist the gospel of Christ. Kaya sige,
Punta kayo doon sa mga simbahan na kung saan welcome yung ganong klase ng kasalanan. Mga kapatid, God loves the sinner, but He hates the sin. And this church will always preach holiness. And if you somehow offended about holiness, I am sorry. I am not your God. Holiness is not about the pastor. It's not about the doctrine. It's not about the church. It's not about UPC. Holiness is about God. God and God and God alone. Dami naman kasing bawal sa inyo, Pastor. Ang dami naman kasing mga bawal na isuot, bawal na puntahan. Ang daming bawal sa simbahan. Hey! Holiness is about God working in you. Hindi ko patakaran yun. It is God. Pag sinabi ng Panginoon, kayo mga kababaihan, wear a modest apparel. Si Pastor talaga, dami kasing bawal simbahan. Bakit ka ba sinasabihin ng Biblia na mag-wear ka ng modest apparel? Kasi iniingatan ka, pinoproteksyonan ka, tinuturuan ka ng standard ng Diyos, nakatanggap-tanggap sa Kanya. Gusto niya pag humarap ka sa Kanya, makakatingin siya sa iyo. Gusto niya pag humarap ka sa Kanya, hindi ka bawal sa paningin niya, kundi ikaw ay katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. When we talk about holiness, it is God working with a person. Kapag ang banal na Diyos ay sumasa iyo, pati ang kasuotan mo, banal din. Pag sumasa iyo ang tunay na banal na Espiritu Santo, pati pananalita mo mag-iiba rin. Pananaw mo sa buhay mag-iiba rin. Pero gustong-gusto ng kaaway i-distort yung promise ng Panginoon sa buhay mo. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag ang clarity, yung maliwanag na salita ng Diyos ay na-curious ka, medyo nagbigay ka ng ibang opinion, yung conviction mo mga kapatid, magiging negotiable. Okay. Pwede pala yun. Pagbago ka pa, pwede pa. Pwede pang huwag ka munang sumunod. Pero pag matagal ka na, susunod ka na kasi matagal ka na dyan eh. Tingnan niyo mga kapatid, ginawa mo na parang negotiable yung conviction ng Diyos sa'yo. Kaya ang gagawin niya, hindi siya magtatagal. Bakit? Kasi pag nagtagal siya, hahanapan siya. Pero pag bago siya, hindi siya hahanapan. Kaya yung iba, hindi nagtatagal. Para hindi hanapan. The devil distorted their minds. Because when your conviction becomes negotiable, compromise begins. Mag-uumpisa ka mangumpromiso. Bakit? Sapagkat distorted na yung kaisipan mo. Yung pagtuturo ng Diyos na napakalinaw, pinalabo niya. Di ba pag malabo mga kapatid, try niyong magpa-forward sa inyo ng text mga kapatid o ng document. Forward sa inyo ng malabo. Hindi mo mabasa kahit anong zoom mo. Nag-pixelated na. Pwede mo siyang mabasa. Pag sinum out mo, i-assume mo na lang na yung letrang binabasa mo ay tama. Pag malabo yan mga kapatid, kahit anong basa mo yan, hindi mo makukuha yung totoong mensahe ng sulat. Ang gagawin mo, gagawa ka ng sulat sa isipan mo, ay na-assume mo na yun yung laman ng sulat. Ganun ang gusto ni Satanas. Magkaroon ka ng assumption. Mag-a-assume ka na lang. Kaya, pag hindi umati ng gawain ng Panginoon, pag hindi nagba-Bible study, hindi nag-aaral o nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, puro assuming lang ang ginagawa. He assume na siya ay ligtas. He assume na sa ang kanyang ginagawa ay tama. Palagi na lang assumption. Palagi na lang. Kasi nga, blur. Malabo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sabi ng demonyo kay Eva, did God really say that? Basahin nyo. Genesis 3:1 sa NLT. The serpent was the shrewdest of all wild animals. Wild animal para itong demonyo, mga kapatid. Wild animals the Lord God had made.
One day, he asked the woman, did God really say, you must not eat the fruit from any of these trees in the garden? Did God really say that? Pwede yung kalokohan ito. Kasi ang gusto niya, mga kapatid, i-distort. Palabasin, opinion lang ni Lord yon. Opinion lang ni Lord yan. Kasi sinagot siya ni Eva, hindi, sinabi niya talaga yun. Pati nyo, hindi kayang labanan ng salita ni Satanas yung salita ng Panginoon. Pero ang gagawin niya, mga kapatid, he will make the clarity becomes blur o distorted, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Psalms 119 verse 89. Anong sabi ng King James Version? Forever. May forever kay Lord, ha? Forever, O Lord, King James Version, thy word is settled in heaven. Forever po yan. Pag sinabi niya, ang saksi, hindi lamang ang lupa, pati ang langit. It is settled in heaven. Pag sinabing settled, you cannot remove it, you cannot change it, you cannot alter or distort it. Because it's already settled in heaven. Kaya nung sinabi niyang mahal niya ang makasalanan, pero ayaw niya ng kasalanan, it is settled in heaven. That for God so loved the world that He gave His only begotten Son. He loved the people. That is settled in heaven. Kaya nga siya nagpakasakit sa krus dahil settled na in heaven Pwede namang sabihin, for God so loved those committed people that He gave His only begotten Son. So, ibig sabihin, yung mga ang mahal niya lang, yung mga faithful sa Kanya. Pero hindi sinabi yun Sinabi niya para sa lahat Kaya anong ginawa ni Lord? Hindi naman siya napasubo, pero tinupad niya lang sinabi niya that He loved the world. He loved the people in the world. That's why He came down and He sacrificed Himself. Because His word cannot be altered anymore. Nandun na yun. Hindi mo na pwedeng baguhin yun. Bababa siya dahil sinabi niya. Kaya pag may pangako ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya sinungaling. Totoo ang pangako ng Diyos. Yun ay settled na in heaven. Kaya mangyayari sa'yo yun. Amen. Everybody say amen. Amen. So when you start doubting God's promises and God's goodness, you begin distrusting His guidance. Kapag nag-umpisa na nagkaroon ka ng doubt sa kabutihan ni Lord, nako, pasinin mo, unti-unti ka nang nawawalan ng tiwala sa Kanyang gabay. Bakit? May doubt ka na Ganyan ang trabaho ni Satanas, mga kapatid. Inatake niya si Eva at si Adan doon. Pero yung atake niya, mga kapatid, hindi naman sinasabi, oy Eva, hindi totoo ang Diyos. Hindi sinabi ni Satanas yun kay Eva. Hoy Eva, huwag ka maniwala na may Diyos. Hindi ganun ang sinabi ni Satanas. Hindi niya inatake yung pananampalataya ni Eva at ni Adan. Anong inatake ng demonyo, mga kapatid? Yung paniniwala ni Eva sa salita ng Diyos ang inatake ni Satanas. Alam niyo, mga kapatid, hindi ka pipigilan ng demonyo magsimba. Maniwala ka. Kasi pag pinigilan ka niya, halatang demonyo siya. Ulitin ko, hindi ka pipigilan ng demonyo magsimba. Kasi pag pinigilan ka niya, halatang halata ang move niya. So anong gagawin niya? Pagsisimbahin ka niya. Pero ipapapasan niya sa'yo kung ano-ano sa isip mo. Guguluhin niya isip mo. Guguluhin niya interpretasyon mo. Guguluhin niya attention mo. Pero nasa simbahan ka. Tulad ng iba, nasa simbahan, dut-dut ng cellphone. Parang hindi mapakali. Papansin niyo ba, naging habit niyo na? Kabibitaw mo na ng cellphone, maya-maya dadamputin mo na naman. Wala ka naman titingnan. Wala ka namang message, wala naman nag-text sa'yo, pero naging habit mo na. Parang tuwing 3 minuto o 2 minuto, kailangan mahawakan mo siya. Pag binitawan mo, hahawakan mo na naman after 2 minutes o ilang minuto. Yung iba nga, kaya naglalakad, ganun pa rin Kumakain, ganun pa rin
Siguro katatutulog, ganun pa rin. Hindi ko na alam. Because the devil has already distorted the mind of people. He attacked the belief in God's intention. Para bang, ang intensyon ng Diyos, mga kapatid, kay Eva at Adan, huwag niyong kainin to ha, mga anak, sabi ng Panginoon wari. Huwag niyong kainin ito ha, para sa akin ito. Huwag niyo talaga itong kakainin. The intention of God is pure. Pero ang kinu-question ni Satanas ay hindi yung pananampalataya ni Eva. Ang kinu-question ni Satanas, yung intensyon ng Diyos. Hello? Ano bang intensyon ni Lord sa atin? To give us eternal life. Diba? Yun ang tatanungin, yun ang interest ngayon. Yun ngayon ang aatakihin ni Satanas sa atin. Kaya anong gagawin niya? Habang nasa simbahan ka, para hindi ka makatanggap ng eternal life, guguluguluhin niya isip mo. Marami siyang ipapapasan sa iyo. Marami siyang katitusuran ipapakita sa iyo para matisod ka, para umalis ka. Para masabi mong ayaw ka na maniwala sa pangangaral. Pare-parehas lang yan, mga pastor, mahilig sa pera. E di sana mayaman na ako, mga kapatid. Mga mukhang pera. Huwag naman ganun. Nakaka-distort. Si Brother Gander palagi kaming distorted niyan Marami nagsasabi sa kanya na pogi daw siya. Tell niyo, minsan tulala siya na pupunta dito Iniisip niya kasi kung totoo ba yung sinasabi ng marami Distorted yung mind niya. Gusto ni Satan na gawin, he made her think that God's command was not for her protection, but for her restriction. Ang gusto sabihin ni Satanas, hindi pinapakain sa'yo, no? Kasi nire-restrict ka niya. Nire-restrict ka ng Diyos. Pero hindi yun ang intention ni Lord. Ang intention ni Lord kay Eva at Adan ay protection, hindi restriction. Pero ganoon ang message ni Satanas. Kaya ka hindi pinagsusuot ng maigsi kasi mga losya ng mga tao doon. Ganda-ganda ng katawan mo, yung ganda-ganda ng kutis mo. Pakita mo yan. Pinaghirapan mo kaya yan. Dami mong pinahid dyan. Ano-ano. May pang Koreano. May pang Amerikano. Ano pa? May pang Ilonggo. Lahat na pinahid. Pakita mo yan. Show some skin. Sabi sa mga, pakita ka ng balat mo. Mga kapatid, alam niyo po, sa Panginoon, wala naman yung hugis ng katawan natin Wala yan. Kahit malaki tayo o maliit. Sa Panginoon, hindi yan problema. Basta ang hugis ng puso natin ay nasa Panginoon. Kaya, sinong pinagagandahan ninyo? Sinong pinasaseksihan? Sinong pinapaputian ninyo? Hello? Hello? Maraming ayaw. Gusto pa rin talaga pumuti. Huwag na yung pagputi, pastor, ang banggitin mo. Sige. Huwag na yun. Sige na. Iba naman. Kasi gusto ni Satanas ipakita kay Eva, mga kapatid, hindi ka talaga pinoproteksyon na ni Lord. Gusto kanyang i-restrict lang. Kaya yung holiness sa simbahan, yung tinuturo, ano lang yun. Relihiyon lang yun. Wala naman, hindi naman ano yun Ganyan ang gusto sabihin ni Satanas sa atin. Burden lang ako about holiness, mga kapatid. Kasi, when will I teach this? When will I always mention this in the pulpit? Kapag ang mga membro ay nalunod na sa kamunduhan? No, I will not do that. Habang nakikita ko, mga kapatid, na malakas ang impluwensya ng mundong ito para alisin sa atin ang kabanalan, matapang akong mangangaral sa likod ng pulpitong ito, mga kapatid, matisod ka na kung matisod, wala akong pakialam, pero sasabihin ko sa iyo, mahal ka ng Diyos, hindi restriction ang gustong ibigay, gusto nang ibigay ng Diyos ay proteksyon sa kaluluwa mo. Amen. Sabi ni Satanas sa Diyos,
Natatakot ba si Job sa'yo nang walang dahilan? Oh, galing ng banat ni Satanas, no? Sabi, Satanas, sabi ng Panginoon, kita mo ba si Job? Faithful, no? Anong sabi niya? Talagang, Satanas talagang sabi niya, sabi niya, matatakot ba yun nang walang dahilan? Ganon si Satanas. Ganon siyang umatake, mga kapatid. Sabi niya, oy, si sister, pasimba-simba. Tinakita mo ba si sister? Mga anak ko, simba ng simba. Kahit maraming problema. Hindi to, plastic yan. Ganon si Satanas, mga kapatid. Ganon siya mag-ano. Pasimba-simba lang yan kasi mangungut. Nag-complain yung mga Israelita, mga kapatid. Tapos silang tanggalin ng Panginoon, alisin ng Panginoon doon sa Egypt. Habang sila ay nandun sa wilderness, reklamo sila ng reklamo. Inalis tayo ng Diyos doon sa Egypt. Ang sarap ng pagkain. Mga sibuyas, mga rekado. Kahit sabi mo, pinahihirapan kami. Ang sarap ng higaan namin doon. Nilagay kami ng Panginoon sa ilang, sa wilderness. Reklamo sila ng reklamo, mga kapatid. Moses! Inalis mo kami doon. Ano? Para dalhin kami dito, ito yung libingan namin, ang wilderness. Ganon yung interpretasyon nila. Kapag nahihirapan sila, sisisihin nila ang Panginoon. Ganon, mga kapatid, ang tao pag distorted ang isipan. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang goodness of God is not proven by what He gives, but by who He is. Hindi ko mo ang dumadaan sa buhay mo o dumarating sa buhay mo ay parang tila kamalasan. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi na mabuti. Kung nagkakasakit ka, huwag mong sabihin na ang Diyos ay hindi totoong nagpapagaling. Pag puno ka ng utang, huwag mong sabihin na ang Diyos ay hindi nagpapala. Dahil hindi lamang sa material, hindi lamang sa binibigay, napapatunayan ang pagka-Diyos. Kaya pag tayo, mga kapatid, nandiyan tayo sa ginyang mga, sino ba, mga kapatid, may iyak ka talaga eh. Lahat na ng bulsa ko, tinaktak ko eh. Pati yung mga pitaka kong luma, wala talaga na, kahit 5, wala. Nagmamaneho ako, tingin ako ng tingin. Ang dami kong barya dati dito Pray ako ng pray. Sabi ko, pagdaan ko sa toll gate, sabi ko, sana umangat. Wala talaga eh. Buti na lang yung gasolina, yung crudo. Makikita mo kung ilang kilometro pa yung kaya mong takbuhin eh. Pero nananalangin ka, sana umangat yung toll, yung toll gate. Sana umangat. Umangat. Pag-angat, negative 200. Sige, binilisan ko. Nakakahiya sa kasunod ko eh. Kasi nasa unahan ko, pagdaan ko, 6,000. Sana all? 6,000? Sabi ko, mas mataas pa yung RFID niya kaysa sa savings ko. Nung pagdaan ko, ako negative 200. Tapos yung kasunod ko yung LC 300. Land Cruiser. Ay ko, sigurado kung baka millionaire sila naman yan. Nagdadrive ako, mga kapatid. Tinamaan ako, mga kapatid, ng self-pity. Totoo yan. Kala nyo kayo lang? Bigla akong parang sinabuyan ng demonyo ng ano. Ayan. Ayan, ganun yung banat niyan eh. Oh. Pastor Pamor. Pastor Pamor. Totoo yun. Umiyak talaga ako. Mga kapatid. Bago ako makarating sa exit ng ano yan? Yung sa Quezon City, sa Tolfie na yun, mga kapatid, umiyak talaga ako. Talagang napaiyak ako sa Panginoon. Pero siyempre, wala namang iba na makakarinig noon, kundi ako lang at ang Panginoon. Nagpatugtog kagad ako, mga kapatid. Binuksan ko kagad yung radyo ko. Alam mo yung una, yung pag-radyo, siyempre, pagbukas mo, mag-on mo yung audio, di ba? Pag naka-FM yun, di ba? Automatic kakanta yun. Love hurts! Love scars! Pinatay ko ulit, sabi ko, pati ba naman sa music, discourage ka. Love hurts.
Buti na, hindi kakagad yung YouTube music ko eh. Kailangan Christian song. Bambihira. Hindi ko alam kung anong gusto sabihin ni Lord sa akin. Pagbaba ko ng opisina, mga kapatid, malungkot ako. Pagdating ko pag-upo ko doon, mga kapatid, nakatingin ako doon sa screen ng computer. Hindi, may gagawin ng Panginoon. May gagawin ng Panginoon. Maya, may kumatok. Grabing katok niya eh. Ganun, ang isa lang pag kumakatok ng ganyan, isa lang yung kilala kong kumakatok sa opisina ko ng ganyan. Si Sir Medel. Sir Medel. Boss! Boss! Bakit sir? May blessing ka. Pagtingin ko, okay ito. Hindi ko sasabihin kung magkano. Chismoso kayo ha. Tanong niya lang siya kung magkano. Praise God. Siyempre, di ako nagpahalata. Labas siya, balik siya sa opisina niya sa 4th floor, ako sa 2nd floor. Iyak ako, mga kapatid. Minsan, may pagkakataon na bubuyuhin ka ni Satanas para ma-distort isip mo. Para sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede ka namang ma-offend na hindi halata eh. You are not offended na in terms na ayaw mo na sa Panginoon, kundi you are hurt. Minsan, gusto natin i-interpret ang tungkol sa Diyos sa hurt natin. Huwag mong gamitin ang hurt as interpretation mo tungkol sa Diyos. Bakit pag masaya ka, hindi mo in-interpret ang Lord tungkol sa saya mo? Pag may bago kang gamit, pag masaya ang buhay mo, pag malusog ka, ba't hindi mo ini-interpret na galing kay Lord yon? Pero bakit pag may problema, interpretasyon mo kagad kay Lord galing? Unfair naman yun. Sabi mo sa katabi mo, unfair yun. Because when you lose your sight of who you are in Christ, you'll start believing who the devil says you are. Pag nawala na sa isip mo at sa paningin mo kung sino ka talaga ayon sa pagkakalikha ng Panginoon, mag-uumpisa kang maniwala sa sinasabi ng demonyo kung sino ka. Anong sabi sa'yo ng demonyo na sino ka? Pagdaan mo sa salamin, diba, sa bahay ka, lalabas ka ng simbahan. Anong sinasabi? Diba, nagsusuklay ka, diba? Mga kalalakihan, ganyan yan eh. Ang kalalakihan, wag yung itanggi. Pag tayo na sa salamin, Brad, diba? Pogi mo talaga. Ganun. Ganun tayo, diba? Kinakausap natin yung sarili natin. O bukod sa pogi, ano sinasabi ninyo? Puno ka ng utang. Diba? Ganun. Kinakausap mo yung sarili. Kayo mga kababayan, anong sinasabi nyo? Diba, ganun kayo ng ganun? Ang taba ko na. Si Celia nagsabi yun. Ang payat-payat pero ang taba ko na. Wala sa ibang nakita kundi hugis ng katawan ninyo. Pero totoo mga kapatid, pag kayo lang mag-isa, nakaharap sa salamin, anong tingin sa sarili nyo? Kawawa ka. Marami kang problema, marami kang utang, marami kang discouragement pag nakaharap ka sa salamin. That's the devil telling who you are. Ang nakikita ng demonyo sa atin, mga kapatid, yung ating palaging pagkukulang, tatandaan nyo palagi, ang demonyo hindi niya ina-uplift ka sa mabuti mong ginagawa at sa mabubuting nangyayari sa buhay mo. Dinadown ka ng kaaway base sa mga nangyayaring negatibo sa'yo. Yan ang palagi nakikita. Hindi niya nakikitang successful ka. Si Satanas, hindi kanya titignan na successful ka. Hindi kanya titignan na may eternal life ka. Ang tingin sa iyo ni Satanas, may impyerno ka. Totoo yan mga kapatid. Kaya anong gagawin niya? O-offeran ka ng kung ano-ano para mapunta ka talaga sa impyerno. He will distort your perception of who you are. O tingnan mo na. Kasi simba mo lang, nagsinungaling ka na naman. Talagang pang-impyerno ka, hindi ka pang langit. Ganyan si Satanas. O, tinan niyo mamaya, pag uwi niyo, mayroon na naman bulong sa inyo yan. Pagbukas mo ng, tinan mo, wala kang ulam, basimba-simba ka. Diba?
Sasabihin sa'yo ng demonyo, pag uwi mo sa bahay, naka-high heels ka pa, bagoong ulam mo. Ganyan. Huwag kayong mag-alala, hindi magsasabi ng maganda si Satanas sa atin. He will never tell you good things. He will always look for your negative, your flaws. Palagi niya, memorize niya kaya yan. Siniscan kaya tayo niyan kung ano yung mali sa atin. Yun yung kanyang ima-maximize. Ganun ang play ng demonyo. Maging, mga kapatid, yung alam niyo, yung failure ni Eva at Adan, it's not because they believe in the devil, but because they want more. Diba, sabi ni, diba, ito, illustration ko kahapon sa section 3, sa teachers conference doon. Sinabi ko sa inyo dati, dinadaan-daanan niya yung bungang ipinagbabawal. Hindi naman niya pinapansin, di ba? Oh, bawal yan, sabi ni Lord, bawal kainin yan. So, dinadaan-daanan mo, pero hindi mo pinapansin yun. Nung bigla siyang kinausap ni Satanas, mga mahilig makipag-usap kay Satanas, mag-ingat kayo mga kapatid. Psst, psst. Bakit? Pinagbabawal ba ni Lord kainin yan? Oo, pwede sa lahat, pwede kaming kumain sa lahat. Kasi pag kinain namin yan, mamatay kami. Talaga sinabi niya yun? Ganun demonyo, parang chismosang bakla, mga kapatid. Sinabi niya talaga yun? Sabi, oo nga, sinabi. Hindi ka naman mamamatay eh. Hindi naniwala. Tingnan mo. Basahin niyo sa Biblia. And the Eve saw. Nakita niya, saw. He saw that the fruit was good and delicious, and to make her wise, more wise. Kaya alam niyo yung desire niya na maging marunong, matalino, hindi naman masama eh. Ang problema lang doon kasi gusto niya ng marami. May atis ka na, may mangga ka na, may buko ka pa nga eh. May durian ka, may aratilis ka pa nga eh. Ba't gusto mo pa yun? Because, alam niyo mga kapatid, kaya nagkaroon ng failure yung mga naunang tao. It's not because kulang sila. Kumpleto eh. Bago nilikha ng Panginoon ng tao, kumpleto naman na, di ba? Bakit nahulog ang tao mula doon sa temptation ng kaaway? Alam niyo kung bakit? Because they want more. They want more. Kaya mga tao mahilig sa marami. So maraming pera. May pera na nga eh. Pero kulang pa to eh. Tingnan mo. Nung sweldo niya, 1,000, kulang daw. Dinagdagan, 2,000, kulang pa rin. Baka yung sumisweldo na ngayon ng 40,000, kulang pa rin daw. Ay di balik na lang natin sa 1,000. Pares lang pala eh. Naku, ibig sabihin, kailan sumapat ang sweldo niyo? Sige nga, Aber. Kailan sumapat ang sweldo niyo? Kailan? Allowances ninyo, mga kabataan, kailan sumapat? Hindi ba? Hindi. Kasi ang gustong i-feed sa atin ng kaaway, kulang. Kaya kulang yung mga tao. Sabi ni Apostol Pablo, Lord, bakit siya nadaanan lang ng anino ko gumagaling? Bakit siya, Lord, nung hinilihan ko gumagaling? Ako, Lord, meron akong thorn in the flesh, hindi gumagaling. Anong sabi ni Lord? My grace is sapat sa iyo. Sapat. Wala ba sa tin, kundi sa fat lang? Hindi nyo na-get, no? Sapat na, sabi ng Panginoon. Sapat, may sakit ako. Sapat, oo. Kaya alam ng Diyos yan kung ano yung kasapatan natin. Kaya huwag tayong maghanap ng marami. Pag binigay ni Lord, di tanggapin. Pag wala, kaya yung mga kapatid, pa nagdi-desire tayo ng marami, doon tayo nadidisgrasya, mga kapatid. Because her identity was changed into ambition. Yung identity niya, as the creation of God, that turned into ambition. Because the enemy will try the best. It's best for us to change our identity. Katulad ng sinabi ni Satanas, I will be like the Most High. Sabi ng prodigal son, I am no longer worthy to be called your son. Tingnan nyo, distorted na yung isipan niya. Because the devil tempts us not only to sin, but to self-definition or the self-definition without submission. Gusto niyang i-define mo ang sarili mo nang walang kasamang pagpapasakop.
Huwag po mga kapatid, pag kayo ay dumadaan sa hirap, it's not because you are not loved by God. Katulad ko mga kapatid, sino ba hindi maiiyak? Pati nga yung kantang itaktak mo Ginawa ko na, itaktak mo. Lahat na tinatak. Wala talaga, Lord Wala Pag hinayaan mo, mga kapatid, na ikaw ay i-define ng nangyayari sa buhay mo kung sino ka, talo ka. Distorted. Hindi lang kayo mga kapatid, ako din. Nadi-distort din ako mga kapatid. Kaya nga nagpipreach ako ngayon tungkol sa distortion Kasi ayaw kong maging parang normal na lang yun sa atin. No, labanan po natin. Sa panahon na inuusig tayo ng kahoy, labanan natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Balikan natin yung mga pangako ng Panginoon sapagkat ang pangako ng Diyos ay totoo at kailanman ang Diyos ay hindi magsisinungaling sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. That's why desire becomes dangerous when it steps outside the will or the direction of God. Ang gusto ng demonyo, mga kapatid, ay mag-self-driven desires ka and not given desires. And there's nothing wrong with the desire, mga kapatid, ni Eva na magkaroon ng more wisdom. She was tempted to misplace the desire. Kaya naman pag may desire ka sa Panginoon, hindi masama yon kung may desire ka sa buhay mo. Ang problema, kanino mo binibigay o para kanino yung desire mo? Lord, bigyan mo ako ng bagong kotse. Masama bang humingi ng kotse sa Diyos? Ba't hindi binibigay? Kasi alam ng Diyos yung kadugtong ng sinabi mo. Lord, gusto ko, bigyan mo ako ng kotse, bagong kotse, para masabi nilang, love mo ko. Kahit hindi ka naman magkaroon ng kotse, love ka pa rin ng Diyos Naku, ang ibig sabihin, yung desire mo, na turn into ambition. Yung desire mo, na misplace mo. Tingnan niyo mga kapatid si Lot. Nung makita niyo yung plains of Jordan, sabi niya, uy, doon ko, pipiliin ko yun. Pinapili siya, di ba, ni Abraham. Pinili ni Lot, uy, gusto ko yung plains of Jordan. Kasi it looks like the garden of the Lord. Babasahin niyo yan. Mababasa niyo yan, mga kapatid, sa Genesis chapter 13, verse 10. So, talaga sinabi niya, gusto ko yun kasi it looks like the garden of the Lord. Ayun. And Lot lifted up his eyes, and behold, the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even katulad as the garden of the Lord. Nakita, ang ganda nito. Dito ako, ayoko sa bulubundukin. Ano nangyari? Paglipas ng ilang panahon, sunog, walang natira. Tingnan niyo sa history, disyerto. Tingnan niyo, disyerto. Tapos may mga remains ng mga sulfur. Yun, yung pinakamagandang lugar nung panahon ni Lot. Pero ngayon, walang kwenta. Kasi kapag tiningnan mo ang mga temporaring bagay, hindi mo inisip ang spiritualidad na pwedeng mangyari sa iyo doon o yung epekto nito sa spiritualidad mo. Isang araw hindi mo napapansin, ang lahat ng temporary sa mundo, kayang gunawin ng Diyos. Pero yung resulta nito sa iyong kaluluwa, magdudulot sa iyo ng masamang epekto. Kaya kung ako sa iyo, imbis na mahalin mo yung mga temporaring mga bagay, mahalin mo yung mga spiritual na bagay at eternal na bagay. Katulad ng pagsamba. Sasabihin nila, alam mo, makukuha mo, papasimba-simba ka pa. Sama ka lang sama dyan sa mga iyak ng iyak, tapos maya-maya tatawa, mamaya iiyak, tatayo, uupo, luluhod, tatakbo. Ano ba simbahan nyo, ang likot-likot nyo? Di ba simbahan natin likot, no? Kaupo lang, patatayuin na naman. Kamamarcha lang dito, pamamarcha ulit, magkakamustahan na naman. Ang kulit na simbahan natin. Wala doon mapapala. Pero hindi nyo alam, that is eternal in nature. Bakit? Saan ka magpapractice ng worship? Sa langit? No. Wala nang practice doon sa langit ng worship. Dito ang practice. Ay iba sa inyo mga kapatid, pag natin ang pagpupuri, parang tinatamad mga kapatid, please lang, practice po yan. Sa langit, walang humpay doon. Kaya kung hindi ka spiritually fit, hindi ka pasok doon. Bakit? Kasi pumapasok doon mga worshiper.
Hello? Eh dito, masyado kang conscious sa sarili mo. Itaas pa lang kamay, hindi mo magawa. Parang, katamad naman. Tagal-tagal kasi ni Brother Gander mag-song lead. Minsan pa, mga kapatid, nakailang minsan pa siya. Ngawit na kaya ako. Ang sakit na ng pangako. Ang hirap kaya kumanta. Pupurihin ka sa awit. 10 beses mong ulitin yan, tigasan ng panga mo. Ang hirap nang umiyak, mga kapatid. Ay, upo ka, napunta sa CR, parang hindi ka na lang magpa-participate. Mga kapatid, this is not about kung sino yung tatayo sa likuran ng pulpit. This is about our eternal nature pagdating ng panahon. Yung ating ginagawa dito, hindi ito walang kabuluhan. Yung sinasabi nilang maiingay tayo, basahin nyo sa Biblia kung walang ingay sa langit. Basahin nyo. Pag nabasa nyo sa Biblia na sa langit, tahimik. Hindi po. Sa langit, revival. Gusto nyo mas maingay? Mas maingay pa sa Pentecostal? Punta ka sa impyerno. Mas maingay doon. Nagnanangis sila, tumatangis, nagngangalit ang ngipin, sumisigaw, umiiyak, nagsisisi, pero wala na silang kaligtasang matatanggap sa Panginoon sapagkat binigyan sila ng pagkakataon. Kaya tayo nandito ngayon at buhay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Dito tayo manangis, dito tayo umiyak, dito tayo magingay sapagkat pagdating doon sa kalangitan, hallelujah, pagpapala, revival ang ibibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Because Satan knows that if he can make you desire evil, he'll make you desire good things the wrong way. Hallelujah. Ganda nito. The issue is not about the appetite, brethren. It's not about the desire. It's not about the riches. Wala namang masama eh. Masama bang humingi sa Diyos ng yaman? Sige nga, tanungin ko kayo. Lord, payamanin mo ako. Masama ba yan? Hindi po masama yan. Pwede kang humingi sa Diyos ng yaman. In Joshua chapter 7, bigyan ko kayo ng halimbawa. Joshua chapter 7 verse 21. Hindi masamang humingi ng yaman. Hindi masamang mag-desire ng yaman. Pero tingnan nyo ito. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment. Sa Achan po ito. And 200 shekels of silver and a wedge of gold of 50 shekels weight. Then I coveted them. And I took them. And behold, they are hid under the earth in the midst of my tent and the silver under it. Masama bang magkaroon ng yaman? Hindi po. Ang masama ay ganito. Yung panahon kasi na yan, inutusan sila ng Diyos. Huwag niyong kayo magkaroon ng desire doon sa yaman ng inyong mga kaaway. Kaya itong sa Achan, mga kapatid, nung yung wall of Jericho ay nag-collapse, ay ang daming kayamanan. Anong ginawa? Malong, original. Kinuha, Babylonish garment eh. Damit yan. Alam niyo yung gawa sa Babylonia? Ang yaman-yaman ng syudad ng Babylonia. Babylonish garment, kinuha niya. Mga ginto, mga pilak, tinago niya. Ang utos ng Panginoon, huwag kayong magkaroon ng interest dyan. Patayin yung hari niyan dyan. At huwag kayong magtitira. Talagang as in, gusto ng Diyos iburahin yan sa mundo. Tinago. Hindi masama na mag-desire ng yaman. Pero kung ikaw naman din ay magdi-desire ng yaman sa maling paraan, ay masama na. Yun yung masama. Hindi masama ang kayamanan. Ang masama ay yung desire mo sa kayamanan. The love of money. The love of money is the root of all evil. It's not the money itself, but the love, the desire. Because our desires becomes dangerous when it is outside the divine direction of the Lord. Now, before I end, let me tell you this. Let us always watch out our purpose not to be distorted. Katulad kanina sinabi ko sa inyo, nagpupuri tayo. Sabi ko, mag-ingat kayo. May espiritu ng distortion. Maging sa pag-awit natin, sa pagsamba natin, dinidistort ng kaaway ang ating pagsamba. Gusto niyang i-redirect, i-misdirect ang worship natin, mga kapatid.
Gusto niya mga kapatid na mawala tayo sa surrender. Parang kaawit lang. Awit lang tayo ng awit, pero walang surrender. Mga kapatid, hindi po yan. When we call the altar calling, pag nagtawag tayo ng altar calling, it's not just about the program. It's about surrender. Ang gustong-gusto ng kaaway, i-twist yan. Umaawit ka nga, nakabukang yung bibig mo, nakataas ang kamay mo. Pero wala ka namang surrender sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay maging impokrito. Because worship is more than song. It's about surrender. Be careful, mga kapatid. Your purpose should not be distorted. Anong purpose mo ngayong araw na ito? Pastor, kasi Sunday naka-schedule ako magsimba. Sisimba lang ako, Pastor. Pero ang isip mo distorted. Distracted ka rin. Si Martha, nung pumunta ang Panginoon sa bahay nila, sayang mga kapatid. Nandun na si Lord, oh. Nandun yung presence ni Lord. Nandun si Jesus, oh. Kaya ang ginawa ni mga kapatid, ni Maria, umupo kagad sa paanan ng Panginoon. Lord, ready na ako makinig, Lord. Turo ka na, Panginoon, dito na ako, oh, ready na ako. Pero itong si Martha, she was distorted. Kailangan ni Lord ng tubig. Kailangan ni Lord ng tinapay. Kailangan niya ng merienda. Oh, naku, hindi ko nawalisan to. Naku, makikita ni Lord to. Ano kung kortina ko, palitan ko nga muna. She was distorted. Hanggang sa, Lord, pakisabihan ngayon kapatid ko, tulungan ako kasi ang dami kong gagawin dito sa kusina. Distorted. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Martha, 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 masyado nang distorted ang isip mo. Kayo, tayo, nandito tayo ngayon sa araw ng pagsamba. Nandito yung presence ng Diyos. Distorted ba isip niyo? Sino iniisip mo ngayon? Nakikinig ka ba talaga kay Lord? Nakikinig ka ba talaga sa message? O nakaupo ka lang at gusto mong palipasin ng oras? Is your purpose distracted? Remember, God is not the author of distraction. And He is not the author of distortion. He is the author of revelation. Did God talk to you today? Meron ka bang salita ng Diyos ngayon na nasa puso mo ngayon? Nangungusap ba ang Diyos sa iyo ngayon? Meron ka bang message ngayon na natatandaan mo na umaalingaw sa puso't isipan mo ngayon? That's revelation from God. He's not the author of distortion. He will not distort the message. He will always give clarity. He will always reveal to you His word, His nature. In John chapter 16, verse 13, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. When He, the Spirit of truth come, He will guide you into all truth. John chapter 8, verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Brethren, hindi ko alam kung ano ang distortion na ginagawa ng kaaway sa isipan mo ngayon. Hindi ko alam kung paano niya kinukurap ang isip mo ngayon. Binibigyan ka ng doubt. Binibigyan ka ng discouragement, disappointment. Tinuturoan kang magkompromiso. Why don't you let the Holy Ghost today to clear it out? Why don't you let God to clear your thoughts? Hindi ko alam kung anong sinasabing kasinungalingan sa iyo ng demonyo. Hindi ko alam kung anong binubulong sa iyo ng demonyo. Hindi ko alam kung anong kasinungalingan sinasabi niya sa iyo.
Pero nandito ka ngayon sa ilalim ng Espiritu ng Panginoon. Nandito ang kapangyarihan ng Diyos. He can reveal it to you clearly. Dinadaya lang tayo ng kaaway. I don't know whatever problem you have today. Clear it out through the Holy Ghost. Clear it out. Let the Holy Ghost work today. Let the Spirit of God move within you.